Musika. Ngayon pong hapon tayo po ay mag-aral sa Old Testament. Buksan po natin 2 Kings, aklat po ng 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter number 6. Babasahin po natin ang verse number 1. 2 Kings chapter 6. Tayo po ay tumayo, basahin natin and then tayo po mananalangin. Simulan po natin ang pagbasa sa verse 1. Subaybayan niyo po, babasahin ko. Verse number 1. And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place where we may dwell. And he answered, Go ye. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water. And he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. And the man of God said, Where fell it? And he showed him the place. And he cut down a stick and cast it in thither. And the iron did swim. Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand and took it. Okay? Ang title natin, How to Recover Your Axe Head. How to recover your axe. How to recover your axe. Tayo po yung manalangin. Father in heaven, we thank you for the Bible that you've given to us to guide us. Ito, Panginoon, ang aming kalakasan. Ito po ang aming buhay. At sa magitan ng iyong salita, natagpuan po namin ang pag-asa ng langit. Kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan. At alam mo, Panginoon, sa buhay pananampalataya, it is not always Christmas. Sometimes may mga panahon ng kalumbayan, mga pagsubok sa buhay, and we lose our joy. And I pray, Father, that this message will remind us that it can be recovered. We can recover whatever effectiveness that was lost, anumang bagay na meron kami na nawala, ay pwede naming mahanap muli. Kaya Panginoon, samahan mo kami, turuan, at ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng ito. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Okay. You know, ang isang nakalulungkot na realidad sa buhay Kristiyano, minsan dumarating yung panahon na nawawala yung ating kagalakan. Alam nyo, minsan nagsisimba na lang tayo kasi, you know, of course, we have to go to church because that's the right thing to do. Now, we do not necessarily want to be in church, pero alam mo, pag Kristiyano tayo, you should want to be in the house of God. Alam mo, pag Kristiyano, ang linggo, non-negotiable yan. Yan ay araw ng Diyos. Sabi, maraming lalabhan, maraming lilinisin, it doesn't matter. You go to church because that is your duty as a Christian is to worship God. Pero alam mo, hindi nga ba ang reality? Ang reality, nagsimba lang tayo kasi, you know, baka hanapin tayo ni pastor, baka, you know, kasi may mga bata. And, you know, in the Christian life, marami din mga pagsubok sa buhay. Hindi lang porque Kristiyano ka, wala ka ng problema, di ba? Ngayon, ang nangyayari, nawawala yung kagalakan natin sa Panginoon. Now, makita mo natin sa verse 1, yung sons of the prophets, ito yung mga Bible students. Anong unang panahon, wala naman silang kagaya ngayon,
Meron tayong paaralan na institusyon. Nung araw, you just live with the prophet and he will train you in the ministry. And so si Elisha, ang maganda rin naman ang ginawa niya, he was investing in the lives of young men. And we should. Dapat yung mga kabataan natin, magbigay tayo ng panahon sa kanila. Kasi silang susunod na batch. Silang susunod na band of brothers. Silang susunod na mga church workers. So we need to spend our time with them. And that is what Elisha was trying to do. So tama yon. Now, sa verse number 2, nakita natin, verse 1, medyo sikip na sila sa dorm. Ayaw naman nilang mag-outdoor. Sikip na sila eh. So ang ginawa nila, sabi nila, ba't tayo pumunta doon sa magsibak tayo ng mga kahoy, gumawa tayo ng, ng mga tirahan para, meron tayong lugar. Well, habang sila ay nagsisibak ng puno, yung aksed lumipad at nawala sa ilalim ng tubig. Paano naman pag nasa tubig, hindi mo alam kung nasan yun. Now of course, alam mo yung palakol, di ba sa bombero, alam ni Aaron yan eh. Yung palakol, yung ulo ng palakol, nawala. Kasi nga, nabali. Siguro, usually gano'n naman yan, di ba? Parang hammer. Minsan, yung kahoy, yung handle, minsan humihiwalay talaga siya eh. In this case, humiwalay. Hindi nga sila makapagtrabaho, makapagputo ng puno sapagkat wala silang gamit. So yan ang Now, ito ang ating lesson. Yung aksed, yan ay larawan ng maraming bagay. Pero gamitin natin siya bilang larawan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Nung araw ginagamit ka ng Diyos, ngayon hindi na. Nawala eh. Ito ay nagsisimbolo sa anointing ng Holy Spirit. Alam mo, listen, hindi lahat ng tao kinikilos ng banal na spirito. Now, ang tanong, dati kinikilos ka, ngayon hindi ka na kinikilos eh. Ano nangyari? May nawala, di ba? Now, in the Christian life, talagang nangyayari, nawawala yung ating fire. Nawawala yung ating passion. Nawawala yung ating kagalakan sa gawain ng Panginoon. Nagsisimba na lang tayo kasi we know that is the right thing to do. Pero kung ako naman, ang tatanungin, ayoko naman maglikod sa Panginoon na parang robot, di ba? Parang, okay, tayo mag-preach. Wala lang, tapos magturo ka, wala ka malang pag-ibig sa mga kaluluwa. Di ba? Umawit ka, wala ka naman malang apoy sa puso mo. Alam mo, pag nandito kayo sa harap, kita nyo kung sino kumakanta at hindi. Hindi ko alam, yung iba, hindi kumakanta, siguro may problema kayo. Hindi ko alam. Pero, di ba nung araw, excited? Anong nangyari? Bakit, parang, at dito, talaga nakikita ko nakikita ko yung mga mukha ng mga nagsisimba at nababatid ko sa akin sarili kung sino yung gustong narito at ayaw. Kasi madali. I mean, I'm used to it. So ano nangyari? Bakit nawala yung passion? Ba't nawala yung drive? Ba't nawala yung excitement? So ngayon, ang tanong, ngayong hapon, nawala ba? Di ba? Nawala ba? Nawala ba yung kapangyarihan ng Diyos? So, ito ay isang problema talaga. At pag ikaw ay walang joy sa gawain ng Panginoon, it's just it's a difficult feeling. Parang wala kang maramdaman. Gusto mong manalangin, but you're just not there. Yung isip mo wala dun eh. And again, it happens. So anong gagawin natin? Now, naalala nyo bago nung kayo na-save? Ako naalala ko na ako'y na-save. Talaga ako'y napakasipag. Sa loob ng siguro mga 3 hanggang 5 taon, yung fire sa akin ay nandoon. Pero ngayon parang wala na eh, no? Nawawala. And ang sa akin lang, we want to recover that. Kasi nung bagong na-save ka, temo ha, naalala nyo ba nung bago ka na-save, hindi ka nalilate? Hindi ka manalilate eh. Nung bago kang save. Nung bago kang save, masipag ka sa Panginoon. Nagpe-prayer meeting. After a while, wala ka na sa prayer meeting. Ang Sunday night, mamaya mawawala na rin. Pero dati hindi ganon.
Dati umaawit tayo buhat sa puso natin. Dati nagvo-volunteer tayo pag may kailangan gawin. But you know, habang tumatagal sa Christian life, tayong mga Kristiyano dapat, we become sharper and sharper and sharper. Pero bakit yung iba, after a while, they become, ano ba sa dollar? Parang naman dollar, no? Nagiging mapurol. At nagiging ganon. Hindi dapat maging ganon eh. Pero yun ang nangyayari. Okay, so let us solve this problem. Okay, number one. First of all, what we need to understand is this. We need to realize the problem. Alam mo, pag naglamig ka sa Panginoon at hindi mo alam, mahirap yan. Kasi hindi mo hanapin yung solution pag hindi mo alam na may problema ka. So ang unang hakbang, pag ikaw ay nanlamig sa Panginoon, you need to realize may problema tayo dito. Di ba? Kasi kung hindi ka nalulunod, bakit ka magpapasagip? So, number 1, verse 5, at sabi dito, and he cried and said, "Alas, Master, for it was borrowed." So sumigaw siya. The solution always begins with a cry. When you are spiritually in trouble, the solution begins with magsabi ka lang. Magsabi ka na nawawala yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? May napaka-basic. Magsabi ka lang. Itong lalaki na nawala ng axe head, he was bothered by the loss of the axe head. Tanong, are you concerned that you lost the touch of God in your life? Kasi pag ang sagot mo, hindi, okay lang sa akin, sanay na nga ako eh. There's something wrong with you. It should bother a Christian. Kapag ikaw, dati ikaw ay mainit sa Panginoon, tapos hindi na ngayon eh. Actually, yung iba nga, ang pagsiba, optional na lang eh. Oh, really? Dito ako nalulungkot. Pag ang Lord's Supper optional na lang, talaga nalulungkot ako. Hindi nyo naisip, Lord's Supper? Si Kristo namatay, maglo-Lord's Supper and you're not even here? I mean, ano naisip mo? Yung nga nasa abroad, umuwi pa ng Pilipinas para mag-Lord's Supper. Ikaw, nandyan lang sa kabilang barangay. I mean, hindi ko maintindihan yun eh. And you know what? Some people, it's all right. Nababother ba sila? Hindi. At yun nakakalungkot. Kapag ikaw ay gano'n, nakakalungkot ang kalagayan mo. Kasi hindi ka dapat gano'n. I mean, kasi kung gano'n, ang ibig sabihin, medyo malayo na ang Diyos sa'yo eh. Malayo na eh. In fact, hindi ka na nga concerned, di ba? Bakit gano'n? Hindi na tayo nagbabasa ng Bible like we used to. Dati, parating hanap. Tanda mo na tayo bagong save. Talagang ang Bible, talagang ako bagong save. Talagang maya ko itong Bible na to. Pero ang nangyayari nga, ang malungkot, pagkatapos ng maraming panahon, hindi ka nagbabasa ng Bible and it doesn't even bother you na ganun ang kalagayan mo. Anong solution? He cried. Nagsabi siya sa propeta. Sabi niya, "Alas, Master, for it was borrowed." Nag-alala siya kasi hindi kanya yan eh. Hiniram lang niya yan. Hiniram lang. Ang buhay na ito, hiniram lang natin sa Diyos. Kung ikaw ay patungo sa langit, magpasalamat ka. Hindi ka patungo ka sa langit because of who you are. Patungo ka sa langit kasi binigyan ka ng Diyos. Kung anong meron ka, binigay sa'yo. Ang kaligtasan mo, binigay sa'yo. Yung talent mo sa music, huwag mo kayo pagdamot sa Diyos kasi binigyan ka. Gusto mo, kunin ng Diyos eh. Yung 5 talents, Matthew 25, naalala nyo ba? Binigyan ng Diyos ng 5 talent, 2 saka 1. Anong ginagawa ng 1? Natakot, binaon sa lupa. So anong ginawa ng Panginoon? Binawi. Gusto nyo ganun mangyari? Pag binawian ka ng Diyos, mas mahirap yun. So, mapapansin nyo, ito ha, kailan nawala yung axe head?
During the time na siya ay nagkakasala? Hindi. During the time siya ay naglilingkod sa Diyos. Akala niyo yung mga workers parating on fire, revive? Hindi. Ang kapangyarihan ng Diyos nawawala kahit naglilingkod ka eh. Kasi hindi naman itong nagpuputol ng kahoy, tamad. Hindi naman siya absent, nandun siya. Kaya na nagpuputol siya ng kahoy at sumisibak ng ganyan, ay nawala. Eh pwede nga nagpapastor ka, mangyari sa iyo to eh. Eh buti nga yung pastor may ginagawa, eh paano yung mga taong hindi nagsisimba? Ay lalo na. Di ba? Pero ang unang solution dyan, you need to realize, may problema ka. Tanong, may problema ka ba? Hindi ka na nagbibigay, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Dati ginagawa mo yan, hindi mo na ginagawa. At ang nakakalungkot, it doesn't even bother you a little bit. Pagka ganyan, malungkot na ang sitwasyon mo. Now, itong lalaki ay tumawag ng tulong. He asked for help. Yung cry, ibig sabihin, sumigaw siya. Ay, ano ang kanyang sinigaw? Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Elisha, help me. Alas, Master, humingi siya ng tulong eh. Na kapag kayo nangihina, magsabi ka, humingi ka ng tulong, Pastor, ako po ganito. Eh bakit? Eh alam mo ang problema, kaya maraming nanghihina, hindi nagsasabi, nahihiya, magsabi na siya'y ganun. Eh pero paano ka tutulungan ng doktor kung hindi alam ng doktor, may sakit ka? Abi ako yung nagka-uric acid, ay talaga ako yung napilay. Di ba? Kayo naman, di ba, usually, pag nasa, pag mataas ang edad mo, kakaganyan ka na. Aba, sinabi ko sa doktor, binigyan ko ng gamot, hindi naman na-effect. Pero sabi ko, itong mga gamot na to, walang ano. Pero anyway, nagsabi ako. Tapos hanggang ngayon, nag-aanaan mo ko ng gamot. You need to ask for help. In other words, if you were not where you used to be, ask somebody to help you. Magsabi ka sa youth leader mo, sa pastor mo, magulang mo, sa leader mo. Sir, ako talaga ipag-pray mo, ako'y ganito eh. Di ba? Eh wala, sinosolo mo ang problema mo. Wala naman nangyayari. Palayo ka ng palayo sa Panginoon. O edi, paano mangyayari? At alam niyo nakakatawa dito, kapag ang Kristiyano nang hina, yung mga tao sa paligid, alam naman nila eh. Ang hindi nakakaalam ay yung nanghihina. Kasi namimiss namin, saan kaya siguro hindi na nagsisimba? Pero hindi nagsisimba, hindi niya na-realize na siya hinahanap. At yan ang mahirap. Pag nawala ang kamay ng Diyos sa buhay mo, halos napapansin namin eh. Pero yung tao hindi napapansin. Alam ng kanyang mga kamanggagawa, alam ng kanyang pamilya, alam ng kanyang asawa, nakikita ng kanyang mga anak. Wala naman siya sinasabihan, hindi naman siya nanginatulong. But really, the thing is, it should bother us. Kapag nangyari yan, kapag nawala yung axe kasi, yung axe head, it is a picture of the power of God sa buhay natin. It's a picture of our effectiveness in the ministry. It's a picture of the power of God sa atin. Na there was a time na tayo ginagamit, tas wala na eh. At dapat magsabi ba, Pastor, pag-pray niyo po ako kasi ganito ang kalagayan ko. Minsan nililihim natin, nahihiya tayo eh. Pero nahihiya ka, ba't ka mahihiya? Lahat naman tayo nagkakaganyan, pati nga Pastor, hindi nyo lang halata. Ang Pastor, nanghihina natin minsan. Maraming problema, nanghihina din kami. Nagpapatuloy lang. Alam mo, ang sikreto siguro talaga, kahit magpatuloy ka lang, kahit Pero in this case, magsabi ka. Pero magpatuloy ka lang kasi after a while, babalik ka ulit, makakabalik ka, makaka-recover ka. Basta huwag kang titigil. Yun ang parating sikreto dyan. Sikreto, huwag kang titigil. Pag ikaw ay may problema, diretso lang. Huwag kang titigil. Okay, pangalawa, remember the purpose of the loan. Now, ayon sa verse number 5, yung nawalang axe head ay hiniram lang. Hiniram. In other words, yung gumagamit nung axe,
Hindi sa kanya yun. Effective siya, nakakaputol siya ng puno, pero hindi siya ang effective doon eh. Hiniram lang niya yun. Kaya sabi dyan sa verse number 5, for it was borrowed. Hindi akin yan. Concern siya kasi ibabalik niya. Paano ibabalik niya? Ay nawawala nga. Eh di siguro pag hataw na gano'n, lumipad ngayon yung head. Eh di ngayon, siguro di niya nakita. Hindi, nakita niya by actually kung saan nahulog eh. Nakita niya eh. At nagsabit siya na nawawala. And so, itong bagay nito ay hindi kanya. Ang ating buhay, magsimula tayo sa ating buhay, sa ating talent, sa ating treasure. Ang mga bagay na ito ay hindi naman talaga sa atin. Deuteronomy 8:18. Remember that it is the Lord who giveth you the power to get wealth. Some of us, alam mo may mga tao madaling kumuha ng wealth. Madali, magaling silang mag-business, madali lang sa kanila yan. Kaya ngayon, ang dapat ma-realize natin, anumang meron tayo, whether it is a talent, it is time, it is treasure, it is our children, yaan ay binigay ng Diyos. Children are an heritage from the Lord. And so yan ay binibigay ng Panginoon. Dapat ma-realize natin, sino nagbigay sa'yo? So, we should be bothered pag nawala yung ating anointing ng Panginoon. Kasi, hindi, yung ating ginagawa, yung ating ministry, yan ay pinagtiwala lang sa atin, tapos pababayaan mo. Mabuti nga, ikaw ang binigyan. Yung iba, wala. Ikaw binigyan. Ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:20? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God with your bodies and in your spirit. I-glorify natin ang Panginoon kasi tayo ay Kanyang tinubos. Hindi na tayo may-ari ng ating buhay. Tinubos tayo ng Panginoon eh. So, if you have a job, if you have a voice, if you have a talent, if you have an influence, ang mga bagay na yan ay pinahiram sa iyo ng Panginoon. Binigyan ka ng mga anak, pinahiram sa iyo mga anak. So, anong gagawin mo ngayon? Di ba? Ang trabaho ng axe ay magputol ng kahoy. Yun dapat ang ginagawa natin doon sa pinahiram. Nagagamit natin para sa ministry, magputol ng kahoy, hindi para magtago sa ilalim ng tubig. Yung talent natin, hindi para itago natin yun eh. Yun ay dapat nasa kamay, it should be in your hands, swinging to cut wood. Not swimming in the water. That is not where it belongs. It belongs to your hand. Kasi kung siya'y nasa tubig, wala siyang magagawa doon. So, tandaan natin, bakit pa pinahiram sa iyo yung talent na yan? Bakit? Para ba maging sikat ka? Para maging kilala ka? Hindi. Para tayo ay magamit natin yan para sa Panginoon. And sometimes ang nangyayari, pag meron tayong mga abilities na kakalimutan natin, bakit meron kanyan? Kasi kaya ako nasasabi, may mga Kristiyano na may talent at yung specific talent na meron sila, hindi nag-glorify ang Panginoon eh. May talent ka sa area na yan. Ginagamit mo ba? Hindi nagagamit eh. Meron kang ability, halimbawa, meron kang ability sa mga bata, marunong ka naman magturo, etc., etc. Na meron tayong Sunday School Department, nagagawa mo ba yan? Pang magturo sa mga bata. So kung ano man meron tayong kakayanan, binigay lang sa atin, pinahiram sa atin. Isang araw, ibabalik natin yan, kasi pagsusulit natin yan eh. Okay, pag binalik mo yung axe, una, nawawala nga eh, paano niya ibabalik? The axe went missing, hindi niya alam kung nasaan. And so minsan nga tayo, napaka-careless, kumbaga, merong mga Kristiyano na wala yung axe, bahala na siya. Hindi ko na mababalik. Bahala. Hindi naman niya hinanap. Hindi ba may mga Kristiyano, bahala na, hindi ko alam. Sabihin ko na lang, nawala. Ganun ba yan? Kaya minsan meron tayong kakayanan, we are careless.
to treat the things that God gives to us. Kung binigyan ka ng Panginoon, dapat pahalagahan mo. Pero minsan hindi natin napapahalagahan. Di ba? Parang minsan wala tayong time magbasa ng Bible. Meron tayong time mag-social media. Wala tayong time mag-attend ng prayer meeting. Ang dami nating time mag-ikot sa mall. Napapabayaan at pag binigyan ka ng Diyos, yan ay pinahiram sa iyo for a purpose. Dapat gamitin mo yan ng tama para sa Panginoon. Hindi kung para saan, para sa Panginoon. One day, ibabalik natin sa Panginoon yan. Kasi may day of judgment eh. Okay, so kung anumang meron ka, anumang talent meron ka, anumang kayamanan meron ka, tama yung kayamanan, minsan hirapan tayong ibigay eh. Bakit? Pero hindi siya, binigay lang sa yan. Di ba? Anong gagawin natin dyan? Wala natin madadala sa kabilang buhay. Pero when the judgment seat of Christ comes, and it will come, one day, haharap tayong lahat sa Panginoon. Ang tawag doon ay, pag ikaw ay Kristiyano, judgment seat. Ipagbibigay sulit natin yung lahat ng binigay sa atin, whether it is 5 talents, 2 or 1 or 10 or 20, pagsusulit natin At sa judgment seat, hindi yung kasalanan natin ang titingnan ng Diyos, kundi yung ating ginawa. Anong ginawa mo? Sabado, nagbibisita ka ba? Nakapag-witness ka ba? Kasi pag tayo ay sinubok ang ating mga ginawa, di ba alam niyo naman sa Korinto wood, hay, stubble, masusunog yan. Kapag ang ginawa mo sa Panginoon ay yung mga bagay na mga mali ang motibo, hindi ka nagsikap, wood, hay, or stubble Pero kapag ikaw ay matapat sa Panginoon, anong reward makita mo? Pag sinunog yung iyong gawa, gold, silver, and precious stones. Yun ang gusto mo. Ayaw mo na pagharap mo sa Panginoon, okay, tingnan natin ang ginawa ni ganito. Tapos lahat na sunog. Sana meron mang ginto na maiwan. Sana. Pero what did you do with what? Sasabihin ng Panginoon, what did you do with what I gave you? Di ba? Ayaw mo naman tumayo sa harap ng Panginoon, Panginoon, dami kong ginagawa kasi wala, hindi mo makukuha yung gantimpala ng Panginoon. Pangatlo, return to the place you had it last. Kung gusto mong bumalik ang kapangyarihan ng Diyos at effectiveness mo sa gawain, balikan mo kung saan mo nawala. Kung dito, di ba lumipad sa tubig? Halimbawa, nagsisibak, lumipad yung aksid. Dito sa lugar na to, bumagsak. Ba't doon ka naman maghahanap? Ang layo naman nun. Dito ka maghanap. Di ba? Simple? Di ba? Simple lang, di ba? Simple yung principle. Bumalik ka kung saan mo nawala. So ang tanong, where did you lose it? Saan mo nawala? Now, ang ginawa niya, sinabi niya sa man of God, sabi niya, Elisha, nawala. And so kapag ikaw ay nagsabi, kasi unang point natin, dapat magsabi ka Magsabi ka kung ano man yung kalagayan mo dun sa tao na makakatulong sa'yo. Huwag kang magsabi sa kapwa backslider mo. Dati nag-aakay ako ng kaluluwa, wala na. Huwag kang magtanong dun sa, hindi naman nagbibisita. Kung gusto mo maging prayer warrior, huwag kang magtanong dun sa hindi nagpe-prayer meeting kasi hindi ka matutulungan nun. Brad, paano ba dati ako mag-pray 3 oras Paano ba gawin? Tinanong mo naman, hindi naman nagpe-prayer meeting kahit na nandyan lang sa malapit. Diba? Tatanungin mo. That's why, balikan mo At isipin mo, saan mo nawala? Doon mo hanapin. Now, kung ang panalangin mo napalta ng kaabalahan, balikan mo yung prayer mo doon sa panahon na yon. So, alam mo na, okay, sa kaabalahan, okay, di balikan mo doon. Halimbawa, dati, ikaw ay, you are dependent on God. Yan naman ang Panginoon. He wants us to depend on Him. Tapos ngayon, you are self-confident. Ganun ka na ngayon, self-confident. Parang di mo na kailangan Panginoon. Balikan mo yun. In other words, nawala yung kagalakan ko sa puso nung ako'y naging, self-confident. O di pumunta ka doon sa kung saan nawala. At doon mo hanapin.
Tama, kung ikaw ay nagagalak, nung ikaw ay nagbabasa ng Bible na nagtatapat sa Panginoon at nawala ang kagalakan, doon ka bumalik kung saan mo nawala. Di bumalik ka sa church. Di magbasa ka ng Bible. Umattend ka ng fellowship. Maglingkod ka sa Diyos. Kung saan mo nawala yung kagalakan, anong ginagawa mo noong time na yon? Kasi di mo pwedeng hanapin yung joy kung saan hindi naman nandun yung joy mo nung unang panahon. Di ba? Madali lang naman eh. Di ba kung nagagala ka pag ikaw ay nasa fellowship ng mga ladies, ang saya nila nung minsan. O masaya ka doon. O gusto mo maging ganun ulit. Okay, fellowship ulit. O di masaya kayo ulit. Di ba? Very simple. Yun ang tinuturo I think ng Bible eh. Go back to where you lost it. So saan ka huling magalak sa Panginoon? Nung ikaw ay naglilingkod, nung ikaw ay nananalangin, nung ikaw ay nagfa-fasting. Yan, isang bagay, hindi natin napapag-usapan, fasting. Di ba? Nung nagtuturo ka sa mga bata, balikan mo doon. Di magturo ka ulit. Ganun lang kasimple. Magturo ka ulit. Go back to where you used to be with God. Balikan mo yung kung saan mo kasama ang Panginoon. Nung nananalangin ka, sisimba ka. Kasi kapag iniwan mo yon, mawawala yung joy mo kasi yun nagbibigay ng joy sa iyo eh. And by the way, ano ba nagbibigay ng joy? Yung bonus ba? 13 month. Alam mo, Pilipinas lang ata may 13 months. Sa ibang bansa, wala eh. Yung bang ating joy? Kasi listen, kapag ang joy mo nasa 13th month, at sa January walang 13th month, wala ka ng joy. You need to find it in the right places. Hanapin mo ang kagalakan mo sa Panginoon na hindi nagbabago. Pag hinanap mo sa bonus, hindi naman, buwan-buwan na may bonus. Kaya, minsan, simple lang naman ang buhay. Just have to analyze. And so ngayon, kung tayo dati ay nasa gawain ng Panginoon tapos nawala, so wag kang magtanong kung bakit ang buhay mo hindi magalak kasi iniwan mo yung kagalakan mo nung una eh. Alam mo kagalakan mo umawit sa choir, hindi ka naman na choir member. Ba't aasahan mo maging magalak ka? Yun nga ang sagot eh, di bumalik ka dun. Hanapin mo kung saan nawala at dun mo balikan. Kasi kung hindi mo babalikan, hindi mo matatagpuan. Kung hindi ka naman concerned, ba't mo iisipin? Lalo na, mas malaking problema. Okay, last. Number 4. Ito na ang ating last. Rely on the power of God. Ganun, tama ba? Rely on the power of God. Oo. So in other words, isipin natin, tingnan natin yung talata. Verse number 6. Tingnan ha, verse number 6. And the man of God said, where fell it? Di nawala. Nagsabi siya, Elisha, nawala yung aking gamit. Sabi nung man of God, saan mo nawala? And he showed him the place. So alam niya kung saan eh. Dito sa lugar na to nawala. And he cut down a stick. At minsan inaaral ko kanina, sabi nila ito daw stick si Jesus Christ na nilagay sa tubig. Parang, yun ang sabi nung iba. And cast it in thither and the iron did swim. So ngayon ang ginawa nung man of God, naglagay ng stick sa tubig and guess what? Yung axe lumutang, umangat sa tubig. Ganun nangyari. Nakita. Anong tinuturo sa atin yan? Una, tanging Diyos lang ang makagagawa noon. It's a miracle, obviously a miracle, di ba? Na kung ikaw ay ma-involve ulit sa gawain, it has to take divine power on you. Hindi kaya ng preaching lang eh. You have to rely on God. Kasi yung mga imposibleng gano'n, wala. Mahirap magbuhay ng patay. Mahirap mag-revive ng mananampalataya. Kung tayo lang ang gagawa, hindi. It has to take the power of God para babalik yung dating kagalakan natin. Kasi miracle yan eh. Alam mo, ang axe, ang palakol, ang mabigat yan, bakal yan eh. Hindi yan naglalangoy sa tubig, yan ay parating palubog sa ilalim.
Para siya'y umangat, anong pinapakita? Diyos ang kayang gumawa nun, hindi tayo. Hindi natin kaya. Now, hindi yung stick, hindi ko pa masyadong naaral Pero sabi ba, yun daw si Jesus Christ. Na kapag nilagay mo si Kristo, ay, kaya niyang i-resurrect lahat ng, di ba? Di ba? Kahit nga siya nag-resurrect, kaya niyang hanapin lahat ng nawawala. In other words, we need to trust God to restore us back to our former, kalagayan. Sinubukan na natin lahat and nothing seems to work. Kasi nga, Diyos lang ang nakapagbibigay sa atin ng kahit siyang nakakapagpabalik ng mga bagay na nawawala kasi nagpabaya tayo. Alam mo sa totoo kaya nawawala yung mga ganyan? Kasi tayo yung sometimes neglect. Alam mo, Bible reading, pinabayaan mo Dati nagbabasa ka Dati 3 chapters a day. Dati nga, 5 chapters a day ka ba't ngayon, kahit 1 chapter hindi magawa? Kasi neglect. Balikan mo. Pwede naman Di magligay ka ng time. Balikan mo. Pag hindi masarap ang gising mo sa umaga at, naisip mo na di ba? At itong accent ay naibalik. Kasi nakita na naibalik. Ngayon, it's impossible with men but not with God. But because with God, all things are possible. Sa atin mahirap, Panginoon, bigyan mo ako ng kapangyarihan para ako'y ma-revive. Ay, mahirap. Ngayon, ang unang point dyan, tanging Diyos ang makagagawa. Pangalawa, ang tao responsible gawin yung kanyang bahagi. Paano ng Diyos palulutangin yung nawawala sa ilalim ng tubig kung hindi mo naman dadamputin? Tingnan sa verse number 7. Therefore, said he, take it up to thee. And he put out his hand and took it. So, the iron did swim. Naglangoy ang bakal na mabigat. Umangat. Naglangoy, ang sabi ng propeta, kunin mo. At nakuha niya, na-recover niya. Ngayon, may part ang tao. Oo nga, ang Diyos ang may dahilan ng lahat ng yan. Pero meron kang part, anong part mo? Kunin mo. Alam mo pa, nagpe-pray ka, Panginoon, i-revive mo ako kasi ako'y tinatamad magsimba. Ibalik mo ako sa church. Tapos pag Sunday, ikaw ay tulog. Abay, gawin mo ang bahagi mo. Gumising ka ng maaga, mag-devotion ka at maghanda ka. At may part ka Bakit ng Panginoon iaangat yung accent kung di mo naman kukunin? Kaya alam naman ng Panginoon, wala ka namang desire kunin. Ba't ko naman kita? Ba't kita bibigyan ng isang bagay na wala ka namang gagawin pag nakamtan mo? Why give you something that you will not receive? Ay sabi niya, why should God give you something that you want if you will not receive them? Wala ka naman desire. Paano ka? Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Kahit ikaw, ayaw mong mag-cooperate. And so, hindi mo makita ang kapangyarihan ng Diyos unless interesado ka Alam niyo, maraming nanlalamig kaya hindi makarecover. Wala sila talagang, wala Nawala. I suggest, you know what you need to do? Call on God. Panginoon, talagang at dapat you should be willing to pay the price kung ano man yun. Ano man yun? Hindi ka nagpapakita, magpakita ka. Nahirapan ka magbigay kasi nalalakihan ka sa 10%. Sikapin mo. Alam mo, sabi ng iba, kung nahirapan ka ng 20%, wala ka ng 1%. At itaas mo na ito hanggang makarating ka sa 10. Oo. Merong human, alam mo, may human agency pa rin Meron pa rin tayong part. So in other words, hindi ng Panginoon palalanguyin yung accent, hindi niya palalanguyin kung hindi mo hahanapin. Ba't paglalanguyin naman yung nawawala, hindi mo naman hinahanap. Bakit lalangoy? Diba? Alam naman ng Panginoon ang puso natin. In other words, if you are not even interested na ma-revive, don't expect to be revived. Kahit ikaw, wala ka, hindi mo inaasahan Ano gusto mo paggising mo? On fire ka sa Diyos? Hindi mo iniisip yun. Iniisip, dapat paggising ko, excited ako sa Panginoon. Hindi ka excited May part ka.
Anong tanong, ginagawa mo ba yung part mo? Are you looking for that? Tamang ginawa, ba't natagpuan? Una, nirecognize siya na may nawawala. Pangalawa, humanap siya ng tulong. Pangatlo, na-realize siya, ibabalik ko ito eh. At yung pagtawag niya sa man of God, ginabayan siya sa nawala. Ay dito, diyan, balikan natin. At diyan natin hanapin. Kasi kung dito nawawala, doon ka naman naghahanap, ay wala. Kahit maghanap ka ng walang katapusan, hindi mo matatagpuan. Di ba? So, we are responsible to take it. And so if we do our part, and we do our best, mga kapatid, tayo lalago sa ating pananampalataya. Pero pag wala kang ginawa, parati ka ba, sisimba ba tayo? Simba ba tayo? Eh pag parati kang ganyan, walang mangyayari. Ito, yung mga Kristiyano na hindi lumalago, alam nyo, yun yung mga Kristiyano hindi nagpipilit lumago. Bakit? Kasi tayo ang human nature, parating, di ba, law of thermodynamics, we are always pababa. Pag hindi mo pinigilan yan, ang Christian life mo, pababa. Kailangan pigilan mo yan. Alam mo, gumising ka, mag-pray ka. Nung minsan, maaga ako nagising, pray ako kaagad. Ay, sa pakiramdam. Kasi medyo, maaga ako nakatulog. Talagang sabi ko, ako'y matutulog na maaga para maaga ako mag-pray. Ay, nag-pray ako, hindi ko alam kalahating oras o isang oras. I felt really, really good. Ganun yun eh. Kung hindi ko sinikap gumising na maaga, hindi ako nakapag-pray, isip ko, feeling ko, hindi naman ako nag-pray. Hindi. Dapat meron kang part. Sikapin mo. Alam mo naman, nawawala yung kamay ng Diyos sa buhay mo. Huminga ng tulong. Magsabi ka, huminga ng tulong, gawin mo yung bahagi mo, at hintayin mo ang Panginoon gumawa sa buhay mo. Dapat ay ganon. Hindi ka dapat kontento sa iyong kalagayan. At ako rin, hindi dapat ako kontento sa aking spiritual na kalagayan ngayon. Kaya alam niyo ang Christian life, ang Christian life is a matter of the will. Kailangan meron kang will power. Ito ang gagawin ko. Dapat may ganun tayo. Na pag sa Christian life, maghintay ka lang ng revival na isang parang kidlat na tatamaan ka, tapos mamaya ikaw ay excited sa pananampalataya. It will never happen. Sapagkat meron kang part. Recognize mo kung anong kalagayan mo. Magsabi ka, humingi ka ng tulong. Tandaan mo, ibabalik mo yan. And rely on the power of God. In other words, alam mo what God is saying? Ito sabi ng Panginoon, kung ikaw nga niligtas ko, hindi pa ba kita kayang gawing victorious sa buhay panampalataya? Niligtas nga kita eh. Nung niligtas kita, anong binigay ko? Aking buktong na anak. Yung pa kayang ikaw marivay, hindi ko kayang ibigay. Kaya ng Diyos eh. Alam mo, kahit paano sa atin ngayong gabi, kahit paano iba sa atin nanghihina. Pero marami naman sa atin ang hindi nanghihina. Pero hindi naman tayo mawawala ng ganon. So, I think ang problema usually, makinig kayo, ang problema natin ito, hindi tayo willing gawin ang ating bahagi. Hindi natin tayo willing. Ang dami mo, ilan ang Bible meron ako? Napakadami. Ang dami. Yung ginagamit ko sa sasakyan, ilan? Sa library, sa bahay, dito sa office, sa taas, ang daming Bible. Ito problema, ang dami mong Bible, ilan ang binabasa mo? Wala kang binabasa eh. Paano ko lalago? Linggo-linggo, sinuneldohan ka, linggo-linggo, magkumusta ang tithes mo? Meron tayong gift sa music, sa teaching, sa ganito. Meron tayong 5 gift, ilan ang ginamit mo? May part tayo. Hindi ka maaring, Lord, nakaganyan ka, Lord, revive me. It doesn't work like that. Meron tayong part. Kaya ng Diyos gawin ang lahat. Pero tayo ay may bahagi. Tabong salvation. Diyos ang nagliligtas. Pero sinong tumatawag? Lord, save me! Sinong gumagawa nun? Tayo, di ba? Igaganyan ka ba ng anghel? Kung ikaw ayaw mong maligtas, hindi ng anghel itataas ang kamay mo, Lord, save me. Wala. Kaya tayo mga kapatid, tayo may bahagi. At gawin natin ang bahagi natin. Hindi mo alam yung gagawin ng Diyos eh. Gawin mo yung kaya mo at alam mong gawin
para ikaw maranasan mo yung mga miracle. Kasi ang Diyos, alam mo, ang Diyos, maraming mag-miracle ang Diyos. Pero may naranasan ka ba sa buhay mo? Pastor, wala eh. Kasi hindi mo hinahanap. Wala kang ginagawang, di ba? Tamo, di ba miracle ang tao ay maligtas? It's a miracle when a sinner comes to Christ. Tanong, may winitnessan ka ba? Paano makita yung miracle na yan? Wala ka naman kinausap. Wala ka naman binisita. Tapos naghanap ka ng miracle. Ako, sana makita ko yung accent. Hindi ka nga naghahanap. Paano mo makikita? Sabi niya, alas, Master, for it was borrowed. Nagsabi siya eh. Ikaw ba nagsabi? Minsan tahimik tayo, ayaw nating malaman na yung kalagayan natin kasi nahiya tayo eh. Nahiya tayo, di ba, pag tayo nang lalamig. Dapat hindi. Magsabi ka. Kasi, alam mo kung bakit hindi nakakahiya? Dumaan tayo lahat dyan. Hindi lang ikaw nagkakaganyan, pati pastor nagkakaganyan din. Pati mga missionary na, pati yung mga sikat na mga Christian, nangyayari lahat yan. Kasi tayo ay tao at nangyayari sa atin yan. Okay, so, how do you recover your acts? Magsabi ka, realize mo may problema. And then tandaan mo kung bakit ka pinahiram. Ba't ka binigyan ng talents? And then tandaan mo kung hanapin mo balikan mo kung saan mo nawala. At ang pang-apat, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Because the way to be revived ay God has to work in you. God has to work in me. Pero meron tayong part, gagawa ang Panginoon, pero meron tayong part. Ang mga kaluluwa ay maliligtas. You better look for the souls. Kasi ganoon ang gawa ni Paul. Wala natin isipin, kung sila'y pinili, maliligtas sila. Oo nga, pero kung di ka mag-aakay ng kaluluwa, walang maliligtas. Kasi ang kaligtasan, may nagsabi, may nagturo eh. So technically, kung wala nagturo, walang masisave. Gusto mo makakita ng maliligtas, di humayo ka. Ganun lang solution eh. And do your part, and God will do His. Okay? Tayo po'y tumayo lahat. Let's all stand. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, we thank you because you have given us a lot of things. Binigyan mo kami ng pananampalataya, binigyan mo kami ng Biblia, binigyan mo kami ng Kristiyanong pamilya, binigyan mo kami ng ministeryo, napakadaming bagay. And yet sometimes, ginagawa namin ang mga bagay nito without joy in our hearts. We have lost it. Some of us have lost it. We have lost the anointing of the Holy Spirit. We have lost the power of God. We have lost our effectiveness in the ministry. And Lord, we want to claim it back. Panginoon, sa ilang mga naririto ngayong hapon, tulungan mo po. Matagpuan namin ang mga bagay na nawala. Mga bagay na pinagtiwala mo sa amin, ibinigay mo, ngunit ngayon, Panginoon, ay hindi namin nagagamit na mga bagay. So help us, Lord, to recover our effectiveness, our sharpness, our usefulness in the ministry. Tulungan mo kami, Panginoon, ma-recover ang aming lakas sa paglilingkod, ang aming galak sa mga kaluluwa na sila'y maligtas, ang kasiyahan ng puso kapag nakatutulong kami sa mga bata, kapag sila'y nadadala namin sa church at napapakilala namin sila sa iyong anak na si Kristo. And Lord, sometimes ang mga bagay nito ay tila nawawala sa amin at hindi namin matagpuan. Lord, would you help us to find it once again? Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi ko alam ang kalagayan ng bawat isa, but I know in my heart, sometimes nangyayari ito. And so, hindi naman, Panginoon, masama na aming tanggapin na minsan kami ay nasa ganitong kalagayan. And so, Panginoon, gumawa ka sa puso ng bawat isa, sa aming mga bisita. Kung sino man dito ang wala pang katiyakan ng langit, ikaw po ang magturo sa kanila na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas sa amin. Si Kristo ay pinako at namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang aming makasalanan ay kanyang mapagbayaran. Hindi siya kinakailangang magbayad, ngunit sa iyo pong pag-ibig sa amin na makasalanan, ginawan mo po kami ng paraan upang maligtas sa magitan ng pagsasakripisyo ng iyong kaisa-isang anak sa krus ng Kalbaryo. I pray, Panginoon, tulungan mo kami na matagpuan ang iyong kalooban, ang iyong kagalakan,
At ganoon din ang iyong kaligtasan. Bless our invitation tonight. In Christ's name we pray. Habang lahat po'y nakatungo nakapigit, if you'd like to come for prayer, kayo po'y inaanyayahan, kausapin ng Panginoon. Tayo po ay, huwag nating, if there is something wrong, our part is to admit. Huwag nating itago na para tayong, active member. kahit nga nagtatrabaho tayo sa Panginoon, nawawala pa rin eh. And it is not wrong to be honest with God. You know what? Hindi masama na magsabi ng tapat sa Diyos. In fact, alam na nga ng Diyos kalagayan natin bago pa natin ilapit sa panalangin. But if we're not willing to accept our situation tonight, hindi tayo matutulungan. In other words, alam ng Diyos, but paano tayo tutulungan ng Panginoon? Makita kung hindi tayo naghahanap. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. If you're not asking, if you're not seeking, and if you're not knocking, paano sasagutin ang panalangin kung hindi ka naman nagtatanong? Hindi ka naghahanap, hindi ka kumakatok. Hindi po ganun eh. Meron tayong part. God can do His part well. But you better do your part. Gawin natin ang ating bahagi. At ang Diyos, alam niya ang gawin ang kanyang bahagi din naman. Ngayon pong gabi, kung ilan po sa atin, wala pa tayong kaligtasan. Alam po, ang tanong po ito, kung ikaw po ba ngayong gabi mamamatay, alam mo po ba na patungo ka sa langit? Kasi kung hindi mo alam, medyo mapanganib ang iyong kalagayan. Magandang malaman mo yan. Paano matitiyak? Well, sabi ng Bible, kung si Kristo ay iyong tatanggapin sa puso at ikay mananampalataya, na si Kristo ang kanyang kamatayan ay sapat para hugasan at linisin ang kanyang banal na dugo, ang lahat ng iyong nagawang kasalanan, ikaw ay maliligtas. Kaya lang tanggapin mo si Kristo. Magtiwala ka na siya ay sapat. Wala ka na kailangan gawin. Si Kristo ay sapat upang ikaw ay linisin, baguhin, patawarin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Just trust the Lord. Trust the Lord with all your heart and you will be saved. Patuloy tayong manalangin.